Kaya naman hindi magkanda-ugaga ang mga residente sa paghahanda sa lansangan ng kani-kanilang barangay. At isa sa pinakaabala, ang Tribo Modelyan. Ilang araw nang sinasanay ni Jairo ng mga batang tambolero para sa darating na parada. Pero mukhang hindi madali ang practice para sa lahat. Si Chokoy, dati po talaga mahirap pong turuan. Kumbaga dati po halos mangiyak-ngiyak na siya pag tinuturuan namin. Magbilang ka, ganito, sabi namin. Damdamin mo yung pinapalo mo para nasa tiyempo. Si Uning naman, siya yung pinakabatang musicians ko. Siya pa yung pinaka nagli-lead. Ano masasabi mo sa kakayahan niya? Magaling ka? Magaling po talaga. May binibiro ko nga minsan, sabi ko, siguro paglaki mo, ikaw nakakalaban sa akin. So, sobrang galing pumalo po ng bata. Tang, tarang, tang, tang, tang. Nakukuha mang tumawa sa ngayon. Malaki ang nakasalalay sa pagtatanghal ng mga tambolero. Napahalaga sa Tondo ang Santo Niño. Mga posisyon dito nung araw, pinapasok kami ng mga, yung isa na sumasama sa posisyon, yung mga parang nagmamardigra, posisyon yun. May mga kasiyahan talaga. Oo, kasi kaya sabi namin, kung di namin mapipigil yun sa gabi, dahil dapat medyo konting, hindi naman talaga solemn, kundi mga ati-atihan lang dapat tutugtog. Nagkakaroon ng parang mga costume. Hindi bababa sa 20 ang dancers ng Modelyan. Kung susumahin, lagpas 100 ang buong miyembro ng Tribo Modelyan. Hindi ito biro dahil sa laking gastos ng isang patron na sumusuporta sa kanila. Viva! 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 Pero ang patron, namamanata rin sa Santo Niño. Kasi yung mga batang yan, nagpa-practice lang dito sa labas ng compound namin. Siguro, kailangan tulungan ko itong mga ito. So ako naman bilang isang negosyante, kahit konti, may kakaya naman tayong tumulong. So hindi ako nagdalawang isip na gawin ito. Dahil para sa akin, itong paraan na to ay sinishare ko rin yung blessings ko sa mga mahihirap sa Tondo. Sa bawat pagsapit ng isla ng Santo Niño, ang bawat dagundong tambol naging bahagi na ng selebrasyon. Kasi dito rin pumapasok yung mga sayaw ng Latin America. Carioca, rumba. Halimbawa, ang rumba bagal. Kung bibilisan mo, halabira, pera pasma, halabira, pera pasma. So, maaaring binilisan, no? Maaaring yun ang naipatong o naihalo dun sa dati nang nandun naman. Kung natatandaan nyo, itong ati-atihan ay talagang pagpupugay kay Santo Niño na siya ang talagang sinasamba dyan sa Mindanao at sa Visayas. Dito sa Pilipinas, Visayas and Mindanao, Santo Niño yan Ang nangyari, para bang transported yung pagpupugay, pananampalataya kay Santo Niño sa pamamagitan ng parade dance na ati-ati na tinawag natin ngayong ati-atihan mula sa Panay, sa Kalibo, hanggang sa Tondo. Pagsapit ng gabi, kanya-kanyang hatawan na sa mga last-minute practice. Ang Tribo Modelyan, susubukang rumampa ngayong gabi sa kalye. Parang road test bago ang main event sa Sabado.
Sumama ako sa Tribo Modelian sa kanilang pag-ikot sa Rota ng Pada. Umaalingaw-ngaw din sa ere ang tunog ng tambol ng ibang tribo. Ngunit tila may nagbabadyang unos para kay Chokoy. Nag-set po ako ng araw ng practice, general rehearsal ng drummer, para po malaman yung may nalilimutan silang palo, nagkakamali sila sa palo. Pinapunta ko po lahat. Siya lang bukod tangi, hindi pumunta. Nag-practice po sa ibang tribo. Napag-desisyon na po, hindi na siya makakapalo sa Lakbayaw. Kasi pagka every time na may rehearsal kami, lagi siya kasing late, lalo na pagka malapit na. Like, for example, yung competition namin, lagi siyang late. Actually, binigyan namin siya ng tsansa. Kasi dati pa talaga, si Chokoy kasi, hindi yung marunong tumugtog yan, naghihila lang siya ng tambol. Kaya lang yung ugali niya, kahit dinidisiplina namin siya, ganun pa rin, talagang hindi nagbabago. Bukas na ang parada pero mukhang nag-aalangan pa ang isang miyembro. Handang-handa na ang lahat nang makatanggap ng isa na namang dagok ng Tribo Modelian.